Kwento ko lang sa inyo mga pards, yung nangyari sa amin nakaraan na yung drop off magbabayad dapat ng Gcash. Ang nangyari, hindi kami binayaran mga pards. Oh, Sir, no! deliver kami. Kanino? Kay Ma'am Precious. Precious? Wala. Document processing. Patay yung form. Sir, pwede mo yung form, sir? Form? Pwede na. Ito kayo, no? Nakaapat na booking tayo sa maghapon at ang kinita natin ay good day mga pards! Today is another booking day na naman tayo. June 20 ngayon, 2024, Thursday. Time check tayo, 9:56 AM. Meron na tayong first booking from San Bartolome, Novaliches going to Sampaloc, Manila sa halagang 549. Ang layo ng pickup location ay 1.8 km. Papunta na kami sa may pick-up location. First booking tayo mga pards, pick-up, Bensagard dito. Sir, saan kami sir? Ha? Papuntang Sampaloc, Manila. Dito ba yan sir, kay Nesa? Saan papunta? Papunta to ng ano eh, Joro Express Logistics. Joro. Oo. Higit lang Sige. Yung mga pards, pick up natin, dapat na back picture. Matik. Oh. Dito. Babaw. Sino sumulat niya? Hindi yung pangalan ko. Ha? Nakasulat na pa yung pangalan ko dyan. Puro ako pa. Nagsabay tayo ng booking mga pards, pan-double booking natin. From Gulod, Novaliches going to Diliman sa halagang 517. Ang layo ng pickup location ay 1.2 km. Papunta na kami sa may pickup location. Konti lang naman mga pards yung first booking natin kaya nagsabay tayo. Pagkatapos maraming booking din, madali makakuha. Kaya mabilis tayo nakakuha ng second booking natin yung pangsabay. Second booking tayo mga pards, pick up. Tao po, tao po. Lalamove po, pick up. Pick up sir, lalamove yung kay Precious. Sir, ito po yung pick upin. Sir, pa-autograph na lang din po. Printed name po over signature. Sir, ang magbabayad sa inyo si drop off na. Opo. Si Architect Precious. Video. Maganda naman yung pasok ng booking ngayong Thursday mga pards. Marami naman kaya nga nakapag double book tayo ng mabilisan ngayon eh. Kwento ko lang sa inyo mga pards, yung nangyari sa amin nakaraan na yung drop off magbabayad dapat ng Gcash. Ang nangyari, hindi kami binayaran mga pards. Bayad Gcash dapat ang ibabayad niya sa atin. Ganito yung mga pards, ganito nangyari, kwento ko sa inyo. Pick up kami sa Paranaque ng solar panel. Yung nag-book, ayun din yung pick up location. Ngayon, pinick up namin yung solar panel dun sa may sa may Paranaque nga. Pagkatapos, yung drop off namin logistic cargo mga parts, ipapakargo yung yung solar panel. Sabi nung sa may pick up, ang magbabayad daw yung drop off, yung nagpadala sa may sa may solar panel. Ngayon pagdating sa may drop off mga parts, hindi namin makita yung drop off. Tapos tinawagan namin yung nakalagay doon na drop off number, yung cellphone number, tinawagan natin. Ngayon si sir nagbigay naman siya ng ng number nung dispatcher doon sa may cargo, binigay niya. Ngayon tinawagan namin, nakarating na kami. Tinanong namin kung sino magbabayad nung shipping fee. Ang sabi nung sa cargo, yung nagpa-deliver daw nung solar panel. Kaya tinawagan ulit natin drop off na number natin na binigay ni sir doon sa may pick up. Ibigay ko raw sa kanya yung number ng Gcash ko kasi nagkakalaga na 1,000 plus mga parts yung delivery fee mula dun sa may Paranaque papuntang Valenzuela. Ang nangyari ngayon, parang pinaasa lang kami, sabi niya bigay ko. Nag-text ako, binigay ko yung number ko. Ngayon kalahating oras na, wala pa rin yung Gcash namin, tinawagan ko. Ang sabi niya, wala raw siya nare-receive. Kaya tinext ko ulit, 4 na beses pa mga parts yung binigay ko sa kanya number ko, Gcash number. Ang nangyari, magkakalahating oras naman wala pa rin, tinawagan ko ulit. Ang sabi niya, hindi daw niya talaga nare-receive. Ngayon, ang ginawa ko, sabi ko sa isulat ko na lang sa papel. Kuha ka ng ballpen. Kuha naman siya, sinulat. Ewan ko lang kung talaga sinulat. Binigay ko ulit yung number ko, sinulat niya daw. Tapos ngayon, i-send niya na. Hinintay na naman natin mga parts, 15 minutes na wala pa rin. Tinawagan ko ulit, tinanong ko, trying daw, tinatry niya daw i-send sa Gcash. Tapos ayun na, kalating oras na naman, tawag na naman ulit ako mga parts. Nag-ring na lang, hindi na siya sumasagot. Ngayon, nagpasya na kami na tawagan yung pick up, yung nagpag-deliver sa amin sa may Paranaque. Ang sabi niya, kasi alas 5 na mga parts natapos namin ng mga 3:30 yun Ngayon, ang sabi, abangan natin hanggang 6:30. Pagka 6:30, sila na lang mag-aabono nung shipping fee. Papayaran kami. Ayun nangyari nga mga parts, sinabot na nga ng 6:30, wala talaga nagpadala sa akin ng Gcash. Tinawagan ko ulit yung pick up. Buti mabait mga parts, dun sa may, sa may Paranaque, yung solar panel.
na ano, na pinag-pick upan namin. Sila yung nag-shoulder ng shipping fee, binayaran nila. Dinagdagan pa nga mga parts eh. Maganda mag-pick up doon. Hindi ko nakalimutan yung pangalan ng solar panel nila sa may autistic yata yung mga parts eh. Pag nag-pick up ka doon, ang booking nila laging may high demand. Tapos may tip pa, dinagdagan nila ng driver tip. O kaya nga, tip. Tapos ngayon, pag nag-pick up ka na ron, may libre ka pang biskuit, saka bibigyan ka pa ng mineral water. Kaya okay mag-pick up doon mga parts, mababait yung mga ano doon. Yung mga empleyado ng autistic, ano yata rin eh, solar panel. Basta solar panel na tayo Paranaque. Pagka nakakuha kayo doon. Kaya advice ko lang mga parts, sa mga gigas, medyo iwas tayo dyan eh. Kasi mga payment, hindi natin nakikita yung mga customer kung sino magbabayad eh. Kung nangyari sa amin, hindi nagbayad yung pick up. Yung drop off, wala doon mga parts sa may logistic na pinag-deliveran namin kasi ipapakargo niya sa probinsya yung items eh. Ngayon, cellphone lang yung binigay, wala, hindi natin nakikita. Kaya pag hindi tayo binayaran, wala talaga. Wala tayong magagawa, tapos talaga yung ano natin, wala tayong kikitain sa booking na yun na mangyayari. Traffic mga parts, pag time space warp muna tayo. Ngayon din, Sir, deliver kami kay Ma'am Precious. Precious? Wala. At tanong ko muna kung sino. Aircon? Panel. Panel lang Panel, parang tubo yun eh. sa aircon. Oo. Itanong ko sa kanya kung kanino. Hello ma'am. Ay ma'am, tanong ko lang kung sino yung drop dito ma'am sa may Ohami Residence 2. Kung ay... Ano, yung sabihin mo yung sa may... Yung Ma'am, yun sa Delta ba to, ma'am? Sa Delta? Delta. Yes, sige ma'am, salamat. Okay ma'am. Saan yung i-press mo yan? Sige ma'am, sisend ko na lang ngayon ma'am. Sisend ko na po. Sige, ma'am. Marami ba yan, Salamat ma'am. bossing? Konti lang sir, maliit lang. Kaya nyo bang buhatin? Oo. Ito pala nakalagay, Delta oh. Delta pala. Ang bossing doon na lang, doon sa hagdanan lang. Hagdanan. Diyan na lang sir, sa hagdanan. Diyan lang. Lagay mo na lang din. Sige sir. Sandali mga parts, drop off, ating booking. Mabigat pala to. Di mo na nagbigay si sir ng pang ano Di mo na nagdagdag Yung check, Filipino. Wala ko. Ano? Tayo mga parts, document processing. Wala tayong form. Sir, pwede mo yung form sir? Form? Pwede na. Ito kay ano? So, Gladys. wala yung- Ha? Loy, sa kanila yung mga form. Hindi, mag-ano pa lang ako sir po. Pipilap pa lang ako. Pwede na yan. Pwede na to? Oo. Ito yung ano. Ayun yan, nasa dulo. 4 na box doon. Sir 4 na karton lang. Itong 4. Time check, 12:41 PM. May third booking na tayo nakuha from San Francisco del Monte going to Angono sa halagang 1,603. Ang layo ng pickup location ay 6.7 km. Papunta na kami sa may pickup location. Yung booking natin mga parts, meron siyang high demand na 573 at may 200 pesos na helper. Kaya maganda yung booking na nakuha natin papunta Angono. Medyo mataas siya mga parts. Pick up tayo mga parts. Third booking. Brad, andito na lang ako doon. Andito na lang pag ganun. Ano mo? Ito mga boxer. Patras? Pwede rin. Patras ko para madali. Atras ko yung puwet sir para madaling ano. Okay, pick up na natin yung third booking natin. Papunta ng Angono, Rizal. Ang layo ng drop-off location natin ay 33 km. Alright, let's go! Kaya mga parts, pag kukuha kayo ng mga booking, tatandaan nyo rin yung mga lugar na napupuntahan nyo na magaganda, na mga malalakas, ganyan. Kasi sakaling may booking doon sa lugar na yon, pwede nyo puntahan yun, kumanin yung booking para pabalik. May makukuha ulit kayong booking kasi mahirap pumunta sa lugar na yung mga dulo na, kuwar gaya ng mga San Jose del Monte dulo, yan. Pag napunta kayo dyan, wala nang pabalik. Kahit makabang kayo ng 2 oras, 3 oras dyan, matitenga kayo. Kaya kailangan talaga, tinatandaan din natin yung mga booking na mga pinupuntahan natin kung saan yung malakas. Para kung sakali makakita tayo ng booking na papunta doon, masasabi tayo malakas doon, makakuha tayo ng pabalik yon. Ganun minsan ang diskarte mga parts. Yung mga parts, floodway. Tapos yung sa may kaliwa ko, dyan yung Highway 2000. Dyan yung mga maraming tela. Itong crossing na to mga parts, pag diretso dito, floodway. Itong kaliwa ko, itong crossing na yan, ayun yung yung Highway 2000.
Pag kumaliwa ka dyan, papuntang Taytayan, dyan yung pinakano nila, yung may pinakapalengke. Dyan yung maraming mga tela. Dyan nga, pag mamimili ng tela, maraming deliver. Dito naman sa may kanan, papuntang Bikutan, Lower Bikutan, C6. Mamaya, pag wala tayo nakuha sa may Angono, babalik tayo dito sa may Taytay. Dyan tayo mag-aabang ng booking kasi marami rito yung mga tela. Pero marami rin naman nagbi-business ng iba dyan bukod sa tela. Pero mas in demand ang tela dyan pag dyan ka pupunta. Tandaan nyo itong lugar na ito mga pards. Pag bababa kayo ng Taytay, marami rin booking dito. Ano tayo mga pards? Kami kalsada rito, zigzag. Ganda rin oh. Parang tayo nasa Tagaytay, Baguio. Ayun oh, sabi nag-bike ko. Paangat to. Pababa ko, ayun, pasik ko. Oy! Sinisiko! Tarik nito oh. Tarik ko. Ang tarat mga parts. Kadaan na ba kayo dito? Alam ko patago sa Antipolo to, itong packet na to, nadaan na ako dati dito nung rider pa ako eh. Doon nga yun sa Antipolo pala, may daan pala doon. Oo. Malayo nga rin. Nung nakita ko yung Melquison, doon pala yun. Malapit pala sa Antipolo. Pero doon tayo nag-Antipolo pala tayo. Hindi tayo sa Angono tayo dumaan. Ito sir, saan to? Dito na lang to? Sa labas? 1603 sir. Yun ang pala daan sir, no? ML Quezon tapos Antipolo na, no? Doon pala yun. Nag-ano pa ako eh. Angono pa ako dumaan eh. Tingin ko 300. Ganun sir. Sir, thank you sir ha. Okay. Pang-apat na booking natin from Cainta going to Gulod sa halagang 856. Ang layo ng pick-up location ay 4.7 km. Papunta na kami sa may pick-up location. Okay mga parts, na-pick up na natin yung pang-apat na booking natin. Ang layo ng drop-off location ay 23 km. Alright, let's go! Okay mga pards, bale 6:10 ng hapon natin natapos yung last booking natin. Nakaapat na booking tayo sa maghapon at ang kinita natin ay 2,820 mga pards. Pagkatapos nakakuha kami ng 200 na tip, kaya magiging 3,000 ang kinita natin. Pagkatapos bawasan naman natin ng 700 na diesel at 200 na pangkain, bale 900 yun mga pards. Kaya 3,000 minus 900 equals 2,100. Yun ang kinita natin ngayon mga pards, naka 2,100 tayo na malinis. Labas na rin yung pangkain, pan-diesel, saka yung commission nila Lalamove. Maaga pa naman mga pards, pwede pa sanang kumuha ng isang booking pa. Pero okay na rin yung kinita namin, kaya nag-decide na kami umuwi nila tatay ngayon. Kaya magpapahinga na lang muna kami, babawi ulit kami bukas. O paano? Kita-kita na lang ulit tayo sa mga susunod ko pa mga video. Maraming salamat!